Meron naman dalawang klase ng broke boys eh. Yung Okay. isa is yung parang in progress pa lang kaya pa siya broke. Yung isang broke boys naman daw, yung parang wala talagang plano sa buhay as in, So sabi mo may dalawang klase. ah, Tingin ko may pangatlo. ano, Oh, come on. Check it out now. Woo! Halina't pag-usapan ng mga samot-saring bagay na parang mga tanga. Uubusin bawat sandali at magpalipas oras sa paksa na kayang mapigilan ng takbo ng sopas. Kita ng tawanan dito sa bagong tambayan. Ang tigong kalokohan na pagninilay-nilayan. Huwag nang tangkain sumubok, hindi kayo lusot. Bawang tanong, may pilosopong sagot. Yo, invento, mga misteryo. Kwentuhan na may amats na mga elemento. Samahan nyo kami at maglayag sa aming ilalapag na pang-relax. Mindstock. 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 Yo, what's up guys? It's your boy Amon here. Nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Mindstock. As you can see, dito na naman tayo kasama si Charles. kamusta kayo? Yan, 'di ba? Dito na naman tayo, episode 12. 12. Dami na eh, no? Oo, marami na at parami pa ng parami sa mga dadating na mga araw at buwan. And hopefully, consistent tayo makapag-post ng ating mga episodes. So, anyway, if you haven't subscribed yet at hindi pa kayo nakapollow sa aming mga socials, ayan, nasa paligid, tumingin kayo, makikita nyo dyan, magpa-flash sa ating screen. At syempre, Charles, sa'yo naman, ano yung sa'yo? Hindi, sa akin ito pa rin yung Facebook page ko. Ayun. Nalalabas dyan. So, yun, labas lang ng labas. So episode 12, no, this is supposedly yung next part ng aming balitaktakan nung nakaraan ni Charles, and marami tayong interesting topics ngayon, Charles. Actually, mga ano to mga bagay na medyo mahirap itakel. Yung hindi usually mga napag-uusapan, no? Kung wala kang maturity to talk about it. Wow, may ganun. Grabe Mwah. naman. Eh, wag na tayo mag-usap. Wag na. Wala akong maturity. Hindi. So without further ado, no, let's talk about the first topic na ating pag-uusapan this episode, which is yung una natin pag-usapan is why quitting is the most underrated life skill. Quitting. Quitting eh, no? Di ba quitters are for cheaters? Ganun ba yun? Hindi pala, iba pala yun. Parang iba yun, Ano? Quitters are for losers? Oh, Losers? parang ganun, something like Basta that. yun na yun, di ba? Madaling sabi, parang hindi magandang attribute yung pagkukwit. Oh, parang ano kasi sumusuko kayo, no? Failure, kumbaga, Parang after quitting. negative agad pagka Mm. sinabi mo agad na quit, negative eh. Pero apparently, quitting is not just about negative, Oh, in a way. oo. Ang quitting is actually superpower. Siguro, depende talaga sa sitwasyon, no? Oh. So, ano yun, di ba? Parang there is a massive stigma pagdating sa quitting. Sabihin, masyado kang mahina, weak ka pagka nag-quit ka. Pero, alam mo yun, quitting talaga is a superpower. Bakit? Kasi, Charles, simulan ko Sige, go. Pagka nag-quit ka, mahirap eh. Lalo na kapag nakapag-engage ka or parang nakapag-commit ka na sa isang bagay. Like for example, work. Oo, tsaka mahirap din sigurong mag-quit sa isang bagay, lalo kung comfort zone mo na siya. Yung taon mo na siyang ginagawa. Yung nasa sistema mo na siya everyday. Oo, no. Kasi tignan mo magkukwit ka, tapos parang iisipin mo, ang lalim ko na dito eh. Oo, parang mahirap isipin na back to zero ka uli, na kailangan mo magsimula uli. Correct. Siguro anxiety. Oh, fear No? of no future, yung mga Oo, possible kasing, na mangyari. paano ko pag nag-quit ako, saan ako pupulutin yan? Oh, parang back to start uli ako. Tas ang malupit nun, bagong mga bagay uli yung kikilusan o gagalawan mo. Hindi na siya same thing dun sa pinag-quitan mo. Kasi kaya ka nga nag-quit eh, dahil alam mo yun, para sa panibagong something. Oo, parang new beginnings pag nag-quit ka. Oh, new beginnings. Yun yung promise ng, sa Game of Thrones eh. One must destroy first
'di ba, para makapagsimula ng panibago. Oo. So, parang ganon. Parang you have to quit for you to have another chance in whatever you want to do, di ba? Kasi kung hindi ka mag-quit, same old things will happen over and Oo. over again. Kung naghahabol ka ng growth, well, kailangan mo talagang umalis dun sa comfort zone mo na nakasanayan mo. Kaya yun, siguro nga, superpower yung pagko-quit kasi hindi naman lahat kayang umalis sa comfort zone eh. Tsaka quitting, di ba? Parang pwede mo rin sabihin na okay din yung quitting, lalo na pag smoking. Oo, yun. Syempre, quitting sa mga Mag-quit ka na sa mga smoke. maling bagay. Oo, yun. Maayos naman yung buhay mo, nag-exercise ka, tapos magko-quit ka doon para sa mas malala, mas bad things. Oo, kasi I mean, di ba? Siguro, different choices in life lang. Kung saan mo gagamitin yung quit button mo sa buhay mo, ita-timing mo kung alin yung perfect na yun na bagay. Actually, may mga tao kong kilala ko yan na na hirap talaga sila. Parang parang sa akin nga, feeling ko hindi na nila kayang mag-quit lalo sa yung mga taong kilala kong may work na easy money, kahit alam nilang medyo, though hindi naman sobrang illegal ng mga taong kilala kong may mga ganong work na easy money, pero feeling ko hirap na talaga silang mag-quit sa ganong bagay. Na parang magkukwit ako dito, maghanap ako ng normal na trabaho. May mga tao kong kilalang ganon na hindi na nila kaya. Until now, sa tagal ko silang kilala, Oo. hindi nila kayang Hindi iwanan nila kayang iwanan, yung no? nature of work nila. Oo. Siguro nga din parang namamayani siguro sa kanila yung anxiety din Tsaka nasa Pilipinas din kasi tayo, ang hirap dito kumbaga kung kaya mong kumita ng easy money, parang mas pabor talaga sa'yo. So, yun, ewan ko. Easy money, no? Pagka ganun kasi usapan, madalas illegal eh. Pero for example lang, yung mga taong nag-a-affam, ganon, di ba? So, parang parang easy money siya, pero kung titignan mo in malayong way, medyo Then naisip ko lang, no? Di lang apam yung quit na mahirap, na superpower na quit. Lalo na halimbawa kapag may karelasyon ka, tapos sobrang parang lagi kang nagkakaroon ng utang na loob dun sa karelasyon mo. Lagi ikaw yung nililibre. Parang, yun, isa pa pero yun. namamayani o parang yung nagiging... Parang marami nang na-invest sa'yo, no? Parang na-invest sa'yo. So parang ang mas overpowering na pakiramdam mo na hindi na love parang parang ano bang tawag doon? Utang na loob na. Parang nandun ka na lang dahil sa mga nagawa niya sa'yo, no? Hindi na tapos dahil hindi sa ka love. makapag-quit. Yun nga. Kasi kahit ayaw mo na, hindi ka makapag-quit. Kaya superpower yung quitting kasi you know when to stop things na parang toxic na sa'yo. Quitting din kasi hindi lang siya basta quit May mga masasacrifice ka Tsaka may iiwanan ka talaga. Tawag dito, hindi naman parang toxic yung pagbibigay, no? Pero limbawa, yun na lang yung nag-hold sa relationship nyo. Tapos parang hindi ka makapag-quit dahil naawa ka kasi ang dami nang na-invest sa'yo, ganun. So, parang ang hirap, diba? Medyo mahirap nga yun. So yun, it takes courage to quit. Lalo na pagka alam mo na ikaw yung magkakaroon ng disadvantage pagka nag-quit ka, diba? Kahit ako, to be honest, medyo medyo hindi ko, may mga bagay pa rin akong gusto ko nang mag-quit pero hindi ko pa kaya ngayon. Hindi ko pa magawa. So yun nga, yung parang yung psychological weight ng mga bagay na effect na pag-quit ewan ko, mo. hopefully, pagtapos na itong podcast natin, kaya ko nang i-quit yung mga ganung bagay. Mga gusto kong quit. Sige, bigyan mo ako ng idea. Hindi, quitting for improvement naman yung akin. For example, sa work ko, gusto ko ng ibang environment naman. Well, syempre, mas mataas na salary. Pero, yun, may mga ganong klaseng bagay na mahirap pang mag-quit sa panahon ngayon, lalo nasa crisis din tayo, di ba? Ako, pag nagko-quit ako na, abandon game ako. Yun yung quit na ayoko May kailangan mo nag-quit kasi buwisit ka na sa kampe mo. Ayun nasa laro Lalo na pag Dota, di ba? Mga ugot yung Rage kasama quit mo. ka na hindi dahil sa kalaban sa kakampi. Nag-quit. Kaya wag kayo manghinaya mag-quit pag ugok yung kasama niyo. So, ayun guys. Kayo guys, can you comment down below what is the hardest thing na nagawa nyo na nakapag-quit kayo and then it gave you peace of mind? Kung masishare nyo yun, comment down below. Charles, ano pang masasabi mo regarding sa quitting? Wala naman So, yun that's our first topic for today. So, dako naman tayo rin sa next topic natin after this break. Kung naghahanap kayo ng place para sa next camping trip nyo na napakalapit sa Metro Manila, I want to introduce you to James Peak Camping Farm Antipolo.
Ito ay isa sa mga pinakamagagandang camping site na matatagpuan lamang dito sa Sitio Maagay, Barangay Inarawan, Antipolo City. 20 minutes drive lang from Metro Manila at pwede ditong ma-enjoy ang almost 360 degrees view of Laguna de Bay, Tanay Rolling Hills at syempre ang binabalik-balikang napaka-romantic na Metro Manila City skyline. They also offer fresh produce na pwede niyong bilihin at pitasin straight directly sa kanilang farm. Kaya naman hindi lang marerelax ang iyong soul, sa view pati na din ang iyong katawan. Siguradong 100% organic farm fresh fruits and veggies ang mabibili niyo dito. I encourage everyone to check out James Peak Camping Farm Antipolo. I'll post the contact and links after this video. Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman tayo ngayon sa next topic natin for this episode. Curious ako kung ano yung mga pwedeng i-suggest ngayon ni Charles na pag-uusapan namin. Kung meron ka bang alam na trending. Oo, meron eh. Yung mga trending ngayon na pinag-uusapan nilang yung broke boys don't deserve kitty daw. Alam ba yun, oh? Wala Narinig mo masyadong innocent. Hindi, ako pa pala yung Ikaw yung mas mature. Ako pa pala. Patay tayo dyan. So ano hindi? Sige, give me context. Ano ba yun? Yung parang sinasabi nila na kapag daw broke ka, parang hindi ka deserving makipag relationship. Relationship na alam mo yun na yung S. Kasi baka maano tayo, ma-demonetize tayo, ma-cancel tayo. Pero yun. Don't deserve love. Pero yun nga, sinasabi din usually na pag-usapan nga na meron naman dalawang klase ng broke boys eh. Yung isa is yung parang in progress pa lang, kaya pa siya broke. Yung parang starting pa lang siya ng, hinahanap niya pa yung sarili niya, yung growth eh. Yung isang broke boys naman daw, yung parang wala talagang plano sa buhay, as in, puro bisyo, or hindi siya gumagawa ng anything improvement para sa sarili niya. So, para sa akin, sa dalawang yun, yung hindi talaga deserving ng relationship is yung yung walang direction yung buhay, kasi isipin mo yun, sarili mong buhay, di mo maano. So sabi mo may dalawang klase. Tingin ko may pangatlo. Broke back. Broke back. Pang mga 30s na yan. Hindi mo na-guess. Ang bata pa ni Charles. Sabi sa'yo, ako yung inosente. So anyway, yung mga marunong at alam kung ano yun Nako. Huwag kayo maingay. Hindi ko alam So anyway, so yung isang klase ng broke boys or broke man is yung nagpo-provide. And then yung isa naman, broke talaga. At up to what extent ba kasi yung sinasabing broke? Kapag sinabi nating broke, ano ba yung broke? Sa pagkakaintindi mo? Yung broke talaga is yung wala ka pang capability to provide. Parang ganun. In a way, na broke na sa maayos na paraan parang you are starting something para mag-improve yung sarili mo. So, broke ka pa ngayon kasi ka pa lang nasa in progress ka pa eh. Hindi mo masasabing successful ka na eh. Well, kung sa broke naman in a negative way, na wala ka talagang pera, tapos di ka pa gumagawa ng anything para mag-improve ka or kumita ka ng pera. Sa akin, yung pagiging broke kasi, pwede kang maging broke in money, 'di ba? Pero rich ka naman sa ambition. Rich ka naman sa plano na kung ano yung gusto mong gawin pagdating ng araw. Rich ka naman sa friends. Rich ka naman sa networks, 'di ba? Well, yun akin lang even if you're broke, there are things that you can be rich too, 'di ba? Rich with. Pag sinabi kasing may mga babae kasi na ang gusto nila, they have this parang reference kung ano yung dapat yung ginagawa ng isang lalaki, no? So actually parang yun parang in a way, toxic yun na toxic sa akin kapag ka over yung iniisip mong expectation dun sa gusto mong klase ng lalaki. Paano ba sabihin yung over? Kasi meron din naman parang kakabig dyan na if you want to dream big, dream big na. Parang mag-expect ka na ng something na perfect guy talaga para sa'yo until you find the right guy, di ba? Parang ganun. Pero alam mo yun, here in this world, you have to settle for reality.
minsan kasi kakahanap natin ng perfect guy na magpo-provide sa'yo ng mga bagay-bagay, minsan nabubulag na tayo eh. Minsan na-overlook natin yung mga simpleng bagay. Mayaman nga, marami namang mapoprovide sa'yo, pero hindi ikaw si number one. Ikaw si number alam mo 23. yung The Maid ata na The Maid. na movie. Oh. Yung sabi nung lalaki doon is you have anything, parang kapag ako yung naging asawa mo, parang financial freedom, Oh. malaking bahay, anything, gwapo rin yung lalaki, macho, as in parang nasa kanya na lahat. Oh. Tapos in the end psychopath pala yung lalaki. Oh, diba? O kinukulong siya, tapos alam mo yun. Grabe yung ginagawa sa kanya. Panoorin niyo yan, guys. Yung The Maid, no? Actually, pasok talaga siya sa panahon ngayon na sobrang tataas ng standard na yung ganun yung hinahanap. Na you can't have anything talaga eh. Oo. Tsaka, at the same time, no, yung pagiging, hindi naman sa dinedefend ko yung mga boys, pero, katulad niyan, para sa mga boys, mag-thank you na kayo kaagad kung ganun ang expectation ng mga babae. Bakit? Alam nyo na kung sino yung, kumbaga, hindi nyo dapat, Parang hindi na dapat bigyan pa ng time. Parang hindi ka na mag-aaksaya, parang di ba? ganun. Kasi, kung ganun pa lang, simula pa lang, ang gusto niya na sa'yo kaagad, sa edad High mong standard yan, na, no? high standard na kaagad, if you cannot be with him sa broke face niya, you cannot be with him in his CEO face. Diba? Yung best version niya, yung no? best version niya. Tinan mo, ngayon pa lang medyo alanganin ka na sa lalaking walang pera. Paano pa kaya kung maghirap kayo sa future, iiwanan mo na lang siya, di ba? So, yun. you have to be, yung guy din, you have to be sensitive on choosing girls. Hindi lang yung mga girls yung parang dapat nagiging sensitive sa pagpili ng lalaki. Talagang, parang Dapat balance. balance lang talaga. So, yun, parang dapat wag tayong mag-set ng sobrang taas na standard sa guy kasi per circumstances naman yan eh, diba? Ayun. Pero tingin mo ba, kuya, kapag for example, in relationship, kung ikaw yung nasa age namin ngayon, 18, 19, 20, parang ano yung time para pumasok ka na sa relasyon? Parang ano yung sign mo sa sarili mo na ready na ako sa pumasok sa relationship? Wow, ano na tayo ngayon, Love Guru channel na tayo ngayon, Love podcast na ba to? In a way, yung pa rin naman yung topic pagdating sa yung sa broke boys. Okay, so ang hallmark or ang golden rule pagpapasok ka sa relasyon is kung minahal mo na ba muna yung sarili mo. You have to love yourself first before loving others. And if you're going to provide for others, you need to provide for yourself first. Tama. Kung siya, nag-provide ka ng iPhone 17 Pro Max, fully paid. 'Di ba? Pero, isinelas mo, butas. Ganun no? Diba? O kaya, naglalakad ka pa uwi kasi 20 na lang yung pera mo. Pero Kulang na. naka-iPhone ka. Pero yung girlfriend mo naka-iPhone. At least, sa bagay. Diba? Oo. So, yun? Hindi ko alam kung tanga ka. Dahil may mga nakikita akong post na parang kahit last money ko na, willing akong igastos para sa'yo. Diba? Yun ang tinatawag na isang malaking kalokohan. Kasi, if you don't prioritize yourself first, lalaki, babae, whoever, you cannot give unto others kasi wala ka namang ibibigay. Wala ka nga nabigay sa sarili mo. Paano ka magbibigay sa iba? Exactly. So, you have to give something to yourself first. Care, love, self-respect. Para pag-puno ka na ng mga bagay na yun, that's the best time that you can take on a relationship. A proper one, a serious one. Kasi kapag wala ka nun, I tell you, in a few months, break na kayo kaagad. Diba? Anong experience mo? Experience ka ba dyan, Charles? Wala pa. Hindi pa ako pumapasok sa relasyon Pero, ang katwiran ko kasi hanggat hindi pa ako financially stable, ayoko pa. Pero, mali naman pala yun. Hindi naman kailangan maging financially stable. Parang, at least lang yun nga, yung sinabi mo na pagkaya mo nang mahalin yung sarili mo or na-provide mo na lahat ng kailangan mo. Yung puno na yung baso mo, saka ka lang umano. Oo, di ba? Paano ka makapagbigay kung wala ka namang ibibigay? So, it doesn't need na kailangan financially stable ka na talaga na may million ka na bago ka pumasok sa relasyon.
Dapat lang, Pero maganda Oh. pa rin kung may milyon ka. pero mahirap kasi yun eh. Baka mamaya, sa kalat, 30 ka na, hirap ka pa rin. Pero paano kung may milyon ka, pero binabarat mo yung Binabarat yung Babae. mga babae. Well, ano, no? Di ba, mayroon kang hindi na ako mga- magtataka, ba't may million ka? Kuripot Oh. kayo, mama ka kasi. Hindi, saka mo na lang reveal kapag kinasal na kayo. Ani, meron pala pwede akong, naman, oh. At- may regalo kasi may 10 million dyan sa Ayos ah. Maganda yun. At least, true talaga yung pag-ibig niya sa'yo. jackpot, di ba? Oo. Paldo. So, ayun guys, what do you think guys? Ano yung opinion nyo regarding sa broke boys don't deserve love na trending ngayon. So, comment down below kung ano yung inyong meron ba kayong personal experiences regarding that kind of circumstance. Naipit na ba kayo dahil wala kayong pera? Maraming beses na syempre. Pero ano yung mga unforgettable moments nyo pagdating dyan na pwede nyo i-share sa amin. So, ayun guys, magbabalik ulit tayo yung last topic natin, abangan nyo. Makinig sa mga bukang bibig, mga paksa na sa inyong isipan na yayanig, mga usap-usapan na walang katapusan. Halina't mamanga habang kayo'y nagtatawanan, magpakagal pa kahit lumalakla sa paglikot-sikot ng usapan na dumadakdak. Mga misteryo o tanong na dito mawawasa, handa ka na bang pumalakpa? Mindstop! Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman tayo sa last topic natin ngayong episode na to. Actually, napag-usapan namin nitong break kung ano yung mga bagay na mga bagay na boring na Charles, pero tayo we find it exciting now na matanda na tayo or at least adult ka na, di ba? Oo. So, may mga ganun ka bang experiences na Meron. Actually, hindi lang sa pagbili ng mga bagay na parang boring eh. For example, yun nga, yung mga tools. Dati, syempre, laruan eh. Pero ngayon, tools, hindi na din cellphone eh. Kasi sa akin, anything na nagagamit ko siya for convenient naman siya sa akin kahit hindi na siya sobrang ganda or mamahalin. Okay na sa akin eh. Pero ngayon, yun nga, yung mga tools, mga camping equipment, alam mo yun, na hindi ko in-expect sa akin dati na nung bata ako na, ganun pala yung mga bibiling ko in the future. Dati ba nung bata ka, ano ba yung mga gusto mong bilhin before? Nung bata ka, mas recently yung bata mo kaya sa akin eh. Sa mas Oo. tanda mo. Mas tanda mo yung gusto mo. Well, sa batang namulat na sa technology, syempre, kung hindi cellphone, mga PlayStation, yun, sobrang... Pellet gun. Oo, nagpe-pellet gun ako dati. May mahaba pa eh. Pero, actually, kahit ngayon okay pa rin naman sa akin yung pellet gun, kahit airsoft eh. Oo. Pero, yun nga, mas nag-enjoy na ako sa mga binibili kong mas napapakinabangan ko na lalo kapag gusto ko rin umalis, mag-nature trip. Yung mas mas parang mafe-feel mo ng Anything that will be useful, to useful. you. Oo. Yun Parang yung exciting needs sa'yo. and wants na naglalaban eh. Pero, yun nga, needs mo na siya, tas wants mo pa siya. Hindi na siya yung pinipilit Mas gusto mo yung sarili ganong mo. klase na, no? Oo. Ewan ko, part of maturity ba yung gano'n na, hindi ka na namimili sa needs and wants eh. Yung needs mo, wants mo na rin talaga siya. Parang gano'n. Ang galing ng ganon, ano? Oo, parang okay yun kasi hindi, na-enjoy mo na kahit needs mo siya eh. Oo. Paano, ngayon malaki ka na, you find boring things na exciting na. Like for example, bumili ka ng bagong screwdriver. Tuwa ka dahil magagamit mo bagay. na yun sa mga bagay na yun, no? Pero ano yung stand mo naman dun sa kabaliktaran naman nun? Parang, Dati nung bata ka, wala ka ng mga bagay na yon, pero ngayon nabibili mo na. Like for example, toys. so yung Mga parang Gundam, kunwari action ngayon, figure. may PS5, may Oo. ganun Well, kasi, Para sabihin, napaka-man child mo naman. Bili ka Oo, na bili ng parang, mga kung ano-ano. masyado mo, Oo. yung mga ganong tao. Oo, di ba? Well, okay lang naman yun kasi kapag tumatanda ka, okay lang naman na maglaro ka eh. Lalo kung may time ka. Ang number one na okay lang naman yun dahil pera nila yun. Pera nila yun eh. Tsaka kanila yun eh. Wala kayo dyan. Basta yung akin, yung doon ako nagpa-find na. Just don't, di ba? Pero kahit ako naman gusto ko ring magkaroon ng, kunwari, PlayStation 5 pa rin until now. Pero yun nga, siguro pag nagkaroon din ako nun, baka hindi naman tulad nung dati na, na makakapaglaro pa rin ako ng 7 to 8 hours a day. Hindi na magagawa eh. Lalo kung may mas
nag-e-enjoy mo na rin gumawa ng mag-i-improve sa'yo? Oo. Ako recently, parang ang pinaka exciting na nabili ko ng mundane is yung wax siya na natatanggal yung mga dumikit na mga bubble gum. Dito sa computer shop kasi pag naglilinis kasi ako talagang grabe eh. Ang daming alikabok, ang daming mga kinagkainan ng mga bata, yung mga malagkit, ganyan. Na-enjoy mo na kapag nakakapagpalinis sa mata mo, eh, no? Oo, nung bumili ako nung parang wax na yun, kulay white, ano ba yun? Kalimutan ko lang yung name eh. Pag pinunas ko yun dun sa mouse, ang ganda, ang bango pa. Dati wala akong pakialam sa ganun eh. Pero kahit ngayon, madumi, yun yung no? masaya sa akin eh. Alam mo yun? Basta anything na pwedeng makatulong dito sa ma-maintain yung maayos yung mga gamit namin dito. Lalo na yung mga ginagamit araw-araw ng bata. Naglilinis kami ng monitor, keyboard, mouse, headset para hindi mabaho. Ganon. Masaya na ako, may Lysol kami para malinis yung upuan eh. So, ayun guys, no, parang kung meron kayong mga bagay na boring dati sa paningin nyo, na excited na kayo mabili ngayon, comment down below nyo kung ano yung mga bagay na yun. And malay mo, magkaroon tayo ng mga similarities pala kung ano yung mga bagay na you find exciting now that's boring before. Ano pa yung sa'yo, Charles? Sa akin kapag yung kunwari boring na yung lifestyle mo para sa ibang tao. Okay, boring na yung O lifestyle. lifestyle mo, yung parang paulit-ulit lang. Parang paano ba? Sige, explain mo sa amin. For example, same lang, work, tapos sleep, tapos yun, kung nag-exercise ka, ganun lang, paulit-ulit lang, same routine. Tapos parang yayayin, tara Charles, ano tayo? Tapos hindi ka makakasama sa kanila. World so fun tayo. Pero ikaw hindi, ayaw mo na nun eh, kasi medyo hindi ka na nag-enjoy. Kung na-enjoy mo na yung boring na lifestyle, kasi parang yung boring na lifestyle na yun, may improvement sa'yo in a long run eh. So parang, paano ba? Tara Charles, gym tayo. Pasama ka. Oo, yun, kasi it's part of yun na nga. boring lifestyle eh. Yun hindi. Ang ibig ko sabihin, sasama ka dahil improvement yun para sa sarili mo. Pero kung waldas lang, Oo, parang out tayo dyan. Parang delayed gratification na yung ginagawa mo na okay lang maging boring ngayon basta in the long run meron kang may magandang result. Okay lang maging boring ngayon, basta pagkalolo ka na, rock and roll ka. Oo, parang Lolo ka na. Oo, yun lang. sa sobrang delayed gratification mo, dun Nasobrahan. Ang lala Basta eh, no? ka na nagsusurfing ka, 69 years old ka. Wala na eh, no? Kasi may mga chicks ka, no? Kaliwat kanan. Delayed gratification. Pero yun, parang kasi sa akin pa yung boring lifestyle is a part din of discipline eh. Kasi hindi lahat kaya yun. Yung ganong Delayed gratification mo, namatay ka na. wala. Yung paano na yung part na ng mo yun. So meaning to say, may point din sometimes yung mga parang magsaya parang na ako. YOLO. YOLO, no? Meron naman. It's part of naman eh, parang kung paano nila iwawaldas yung buhay nila eh. Kung doon sila sumasaya, na-enjoy nila yun, okay lang. Wala namang Okay problema. lang naman maging YOLO, basta handa ka dun sa consequences ng YOLO mo. Syempre, lalo kung, diba? lalo kung grabing mga Kasi possibly tama ka, mamamatay ka na kagad or whatever na makakapag-debilitate sa'yo para gumawa ng mga exciting things na gusto mong gawin. Pero what if hindi? What if okay lang ang naman? haba pala ng buhay mo lang. Yung buhay mo, tapos puro misery dahil inuna mo yung saya. Yun nga yung mahirap eh. Talagang kailangan, minsan balance mo rin no? Tsambahan. So, ayun guys, no? Kayo ba may mga YOLO moments kayo na parang, ngayon na, wag na natin isipin muna yung ganyan. Saka na yung bahala na si Batman. No? Diba Pilipinong hilig sa bahala na si Batman. Parang saka na lang natin gawin pag nandyan na, di ba? Parang saka na lang natin harapin. Parang ang hirap lang isipin kasi ng tawag dito. Para sa akin, may pagka-prepper kasi ako eh. Mahilig ako mag-prepare, handa. Pero sometimes it caught me off guard pa rin eh. Parang may mga bagay talagang uncontrolled mo rin eh. Oo, lalo, depende kasi sa sitwasyon eh. Di ba? Kaya, dapat, pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, prepared ka din talaga kung paano mo susolusyonan yung, parang, nandun present problem. Kaya nga, so balik tayo sa mga boring stuff. Balik tayo sa topic na, ano pa yung mga bagay na mga na-realize mo na boring dati pero masaya ka na ngayon? Siguro sa akin, ano ba? Ayun, mga dishwashing. Ayoko kasi ng dishwashing na alam mo yun, pag ginamit mo madulas pa rin. Gusto ko yung pagka hinawakan mo na yung Tupperware, talagang hindi ako nag-aano ng joy pero parang yung squeaky clean, parang joy na talaga.
ayun, may mga ganun kasi na mga brand na yung mga nilyut lang. Naiinis ako pagka ganun. So, happiness ko na yung makabili kami ng maayos na mga dishwashing. Biruin mo, yun lang yung kaligayahan ko ngayon, di ba? Masaya na ako ron. Yun lang. So, guys, again, pagka may mga bagay na mga mini things na mundane na kinasasaya nyo, share nyo naman sa amin. And, ikaw, Charles, meron ka pa bang... Wala na eh. Wala So na. I guess that's it for this episode, guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig. I hope meron kayong natutunan or at least man lang nak-pick yung curiosity nyo na meron pala akong mga ganitong bagay na Baka sila meron din di ba? relate sa mga topic natin today. So, thank you so much at sa mga taong hindi pa nakaka-subscribe sa amin, please subscribe our YouTube and follow our Facebook, Instagram, and Twitter. Also, we are in Spotify din. Pwede kayo makapakinig sa amin through Spotify. Charles, meron kang gustong i-promote? Wala, yung Facebook page ko lang. Yung Ayun. Charles Briones. Follow nyo siya sa kanyang Facebook page. Mm. At guys nga pala don't forget, meron tayong magandang camping malapit lang sa Metro Manila, James Peak Camping Farm. Ayan, so shout out kay Kagawa James. Salamat. Sponsored. Sponsored tayo ng James Peak. And ayun, shout out sa mga kaibigan natin dyan na mga taga Quezon City, taga Taguig, taga... Saan nga si Earl? Caloocan. Bigutan. Nalilito ako. Caloocan. Yan guys. Shout out kay Earl. Shout out kay Deo sa mga nagko-comment sa atin. Sino pa yung mga nag-comment sa atin? Kay Tux. Ayan, Tux. Salamat sa pakikinig. Lagi ka nakikinig sa podcast natin. Thank you so much. So, that's it. Maraming salamat. This is Yaboy Amon. Peace out.